Everyone, so today i-discuss ko ano ba yung iba pang items na dapat alam nyo. But before we proceed discussing yung mga tax forms, basic to but you have to know this. Ang daming tanong, ilang libro ba dapat I keep ko? Dalawa lang pinabili sa akin or tatlo lang, kulang, alam mo yun. Basic ito, if you at the minimum 4 books. Bakit 4 books? So we have here yung tinatawag na ang tawag din dito is cash receipts, di ba? Cash receipts. Kasi lahat ng matatanggap mong cash, dito mo i-record sa libro na to. Cash receipts, syempre, ano yung transaction na nakatanggap ka ng cash? Because may sale. Yun, di ba? So, cash receipts or slash sales journal. Another is yung cash disbursement or purchase journal. Okay? Another is general journal, tsaka general ledger. Okay? So, kung non-VAT ka, dapat, regardless of anumang business ka, professionals ka, nagpa-practice ng profession mo, engineer, doctor, accountant, basta, kahit non-VAT ka, at the minimum, you have to keep 4 books. Wag magtipid, kasi, baka sabihin mo, hindi ko magagamitin dalawa na lang bibiliin ko. Wag magtipid, kasi, pag nagtipid ka, malaki rin ang penalty niyan. Okay? So, pag wala kang libro ipakita, hahanapan ka. Next, pag sinabi naman sa'yo na, kasi yung at that time na nag-register ako, sabi dalawa lang eh. Ito sinabi ko na to, 4. Up to you not to heed that, recommendation. Pag VAT naman, ibig sabihin nito, nag-exceed ang sale mo ng 3 million. If it exceeds 3 million, may 2 additional libro kang idadagdag. Yung subsidiary sales journal, tsaka subsidiary purchase journal. Okay? Ano yung pinagkaiba niyan sa sales journal sa taas, sa non-VAT? Kasi dito, sa cash receipts, tsaka cash disbursement, no need for you, simply lang yung pagre-record mo, hindi mo na i-consider yung kung vatable ba yung binilhan mo ng item sa purchases o hindi rin nila, ikaw rin pag nagbenta ka, hindi mo tatanggalin yung VAT portion doon kasi hindi ka pa nga VAT. Alam niyo yun? Unlike dito, sa VAT, pag VAT ka, may 6 na libro. Sa sales journal, tsaka sa subsidiary sales journal and subsidiary purchase journal, may column dyan na identify mo na ano yung VAT, ano yung, at tsaka magkano yung VAT na yun. Kasi, yung VAT portion ng both sales and purchases ay kailangan i-report. So, dapat makikita yun sa iyong subsidiary sales and subsidiary purchase journal. So, yun yung difference niyan. Okay? So, I hope it's clear. Kung ikaw nag-apply online and you have difficulty looking for accredited printer, there are instances na si BIR, meron na silang meron na supplier na accredited printer sa tabi nila, nakagawa na, meron ng pre-printed na tinatawag na Form 1906. Ito yun eh. Ito yung application for authority to print invoices. So, hindi porket nag-business ka kahit kanino ka lang magpagawa ng invoice, no. Control ni BIR to, na kung ikaw ay isang businessman at legal ang negosyo mo, control din nila kung gaano karami invoices ang ini-issue mo. Okay? So, ito yung reason kailangan accredited. Kasi si accredited printer may way to na i-report din sino-sino ang mga businesses ang request sila for an invoice. So, at least sa database nila, they will identify kung anong businesses yung nag-cooperate pero fake ang invoices. Okay? At least ito, pag nag-run through sila ng report, makikita nila, okay, X enterprise, obtain pala ng invoice from an accredited printer supplier, then it's good. Pero pag hindi nila makita yun sa database nila, that could lead for an audit. Pero sa sobrang dami, syempre, depende pag na-sampling lang, 'di ba? Pero ito talaga yun yung thought process bakit kailangan accredited printer yan. Kasi I believe the accredited printers submits report every time na meron silang piniprint na mga invoices, i-report nila kay BIR yun. Okay? Now, so ito, kung halimbawa nagbigay sa'yo si BIR, normally, pre-written na yung pre-filled na yung numbers 9 to 15. Ito yung information ni printer, supplier. Ikaw naman, 1 to 8 ang fill up mo. Ito ay kung may RDO mag-offer. There are instances may RDO na ready na. Pero kung ikaw nakahanap ka ng
accredited printer. And then, ang gagawin mo na lang, you have to fill this one, 9 to 11, kung ano yung data ng accredited printer. Tapos, fill up mo yung 1 to 8. And then, identify mo ano yung mga ipapaprint mo invoices. Sa case ngayon, hindi na OR, kundi sales invoices. And then, identify din si BIR, siya magsusulat dito kung saan serial number mag-start, tsaka ilang copy yung papagawa mo. So, it has to be accepted by BIR, and once accepted to, kung sino accredited printer mo, iaabot mo to. Pero kung si BIR ang may ka-contact sa accredited printer, you just have to get a copy of this one. Kasi si BIR na isasubmit yung sa accredited printer supplier. Okay? So, importante to. Hindi dahil COR lang nakuha mo, wala kang nakuha invoice, kailangan makapag-submit ka nito kay BIR. Kasi pag hindi ka rin nag-submit nito, hindi daw. Pag hindi ka nakasubmit nito, may penalty to. Alright? Medyo malaki-laki yung penalty nito. Depende sa ano yung ma-assess ni BIR, gaano katagal, okay? Now, halimbawa, dumating na nakuha mo yung certificate of registration mo, at syempre wala ka pang invoice na dala, you can purchase there sa BIR invoices that you could use for the meantime. So, kung ano man yung invoice na yon, anong invoice number man yun para ililista mo sa libro mo. It's considered a valid transaction because the invoice itself came from BIR, okay? So, this is for the authority to print. Last but not least, very important, itong green to, medyo yellow-green, no? Ngayon, green, sobrang dark green na siya. May instance na kalimutan abot to ni BIR nung when we register. Nung naghahanap na, teka, bakit wala yung green na to? Kasi importante to eh. It has to be posted sa premises ng business nyo. Yung business name, registered name, tsaka yung team. Pag hindi kasi ito nakadikit kung saan man, or sa dingding ng business location mo, may penalty kaukulan. Alright? So, be sure na bago ka umalis sa premises ng BIR, dala mo ang COR mo. Okay? Meron kang dalang invoice. Tapos, may authority to print ka. Kung authority to print mo, ikaw naghanap na accredited supplier. At least dala mo yun, tapos iaabot mo kay suppliers, na printer supplier. Kung hindi man, si BIR ang may kausap dun sa accredited printer, at least may copy ka ng ATP at babalikan mo na lang siya. And last but not the least, itong green card na ito. Alright? So, I hope this helps. Thank you.